Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay ating tatalakayin ang Region 4A o mas kilala sa pangalang Calabarzon. Alam niyo ba na ang Calabarzon ay pangalawa sa pagkakaroon ng higit sa 16.1 milyong mga naninirahan doon noong 2020? Ang Calabarzon din ay nahati sa dalawang magkahiwalay na rehiyon dahil sa laki nito. At ito ay ang Rehiyon 4A Calabarzon at Rehiyon 4B Mimaropa. Kaya tara, ano pang hinihintay nyo? Tignan natin ang mga gustong ipamalas ng Calabarzon. Ngayon, pag-usapan natin, ano nga ba ang Rizal? Ang Rizal ay isang lalawigan sa gitnang bahagi ng isla ng Luzon sa Pilipinas na kabilang sa Calabarzon. Ito ay itinatag noong Hunyo 11, 1901 at ipinangalan ito sa ating pambansang bayani na si Jose Rizal. Ang kabisera nito ay ang Antipolo at ang karaniwang panghanap buhay ng mga nakatira sa Rizal ay ang pangingisda sa Laguna de Bay. Ang Antipolo ay kilala din sa pinagkukuhanan ng mga mineral at materyales katulad ng pulang luwad, apog, dacite, diorite at iba pa. Ang Antipolo ay kilala sa kanilang suman at kasoy, samantalang ang Agono ay may 12 na uri ng sinigang. Ang sarap! Ang mga sikat na tanawin sa Rizal ay ang Petroglipo ng Angono. Ito ay ang pinakalumang sining sa Pilipinas. Ang Fililia Wind Farm naman ay binubuo ng 27 na higanting wind turbines na nakakalat sa malawak na lugar ng mga burol at bundok. Ang Masungi Georeserve sa Baras naman ay isang conservation area at isang rustic rock garden na nakatago sa rainforest ng Rizal. Dito din nagmula ang salitang masungki na ang ibig sabihin ay spike. Isang angkop na paglalarawan para sa malawak na limestone. Ito din ang hinulugang tatak ng Antipolo. Bye-bye! Ang Cavite ay matatagpuan sa katimugang baybayan ng Lokang Maynila. Ang mga kilalang tanawin dito ay ang Tagaytay. Ito ay kilala dahil sa malamig na klima at magandang tatanawin. Sa Tagaytay, ang matatanaw mo ang Taal Lake at Volcano Viewpoint, Picnic Grove at Sky Ranch Amusement Park. Ang Carinthora Island at Pico de Loro ay isa din sa mga magandang pasyalan kapag kayo ay nagbakasyon. Ang Cavite kilala din sa kanilang masarap na kakainin at karaniwang inahain sa mga special lokasyon o piyesta. Ang karaniwang kasuotan ng mga lalaki sa Cavite ay barong Tagalog na kadalasan natin nakikita sa mga kasal, piyesta, or opisyal na okasyon. Samantala, pag sa mga babae naman, ang suit nila ang Maria Clara dress na may mga butterfly sleeves at mahabang palde. Ito din ay sumisimbolo kahinhinan at tradisyon. Gaya ng mga ibang lugar na nabanggit, isa rin ang Laguna sa may nakauwiling produkto, tradisyon, kultura, at wika. Kaya ano pang hinihintay nyo? Halina't tuklasin ang ganda sa Laguna. Laguna. Ang Laguna ay isang lalawigan sa Pilipinas na matatagpuan sa rehiyong Calabarzon, sa Luzon. Ang pangalan ng lalawigan ay nagmula sa Kastilang salita na lago na nangangahulugang lawa. Sa salitang Kastila, ito ay tinatawag na La Laguna o Dalig. Ang bayan ng Bay ang kapital ng lalawigan noong 1688 na naging Pagsanjan, bago na ilipat sa Santa Cruz noong 1852. Ang wikang ginagamit sa Laguna ay wikang Tagalog,
at wikang Remontada Agta. Isa sa mga kilalang Pilipinong ipinanganak sa Laguna ay ang ating pambansang bayani na si Jose Rizal. Pinanganak si Rizal sa isang mayamang angkan sa Calamba, Laguna, at ikapito siya sa 11 anak ng mag-asawang Francisco Ingracio Rizal Mercado y Alejandro at Teodora Morales Alonzo Rialonda y Quintos. Kilala ang Laguna bilang puok ng kapanganakan ni Jose Rizal. Maliban kay Rizal, kilala rin ang Laguna sa mayaman nitong kasaysayan, istruktura, likas na yaman at kultura. Ilan sa mga pinagmamalaking produkto ng Laguna ay puto ng Binan, lansones sa Paete, buko pie ng Calamba, mga barong na gawa sa pinya, espasol, rambutan at mga tsinelas sa lili. Maraming relihiyosong gusali ang natayo sa Laguna dahil na rin sa impluensya ng mga Espanyol. Okay, welcome sa lalawigan ng Quezon. Ako nga pala si Lian Elisha, bilang magre-report dito sa lalawigan ng Quezon. Okay, welcome sa lalawigan ng Quezon. Ang lalawigan ng Quezon ay matatagpuan sa Timog Katagalugan, Pilipinas. Ito ay isa sa mga lalawigan sa Calabarzon na kilala sa kanilang yaman at kasaysayan. Ang dating pangalan ng Quezon ay Tayabas. Noong panahon ng Espanyol, ito ang tinawag at bago palitan ng pangalang Quezon upang pagkilala sa dating Pangulong Manuel L. Quezon. Ang mga pangunahing wika na ginagamit ng mga tao dito sa Quezon ay ang Tagalog at ang Quezon Tagalog. Ang Quezon Tagalog ay isang di formal na version ng Tagalog na may pagkakaiba sa bokabularyo, pagbigkas at ilang ekspresyon na bukod sa Tagalog may mga iba ring wika na ginagamit sa iba't ibang komunidad sa lalawigan gaya ng Bicol, Colano at iba pa. Sa Tagalog ay maraming mga wika. Bilang taga Quezon, may mga alam akong bigkas. Yung maluto is yung Tupperware na ginagamit na kainan, pambaon. Tapos yung nababanas sa amin ay naiinitan, pero dyan ay naiirita or naiinis, hindi ko lang sure. Tapos, ang tawag din sa biko ay sinukmani. At napakarami pang iba. Okay, ang mga tradisyonal at kilalang pagkain sa Quezon ay ang pansit habhab. Yun na yung kakainin mo mismo, hahabhabin mo talaga siya. Tapos, ang lukbang longganisa, sarap niyan. Meron ding harignera, kiping, suman sa lihiya, adobong kamaro, budin, tamales, crispy kinulob, kakanin na katulad ng puto bao, pinya at iba pang prutas na ginagawang pampalaman sa pie. Actually, sa Candelaria, Quezon, meron kaming mga bilihan na puro pie. Tapos, sa Tayabas part, meron din kaming mga bilihan din ng pagkain at nandun ang mga yama cake, traditional na yama cake, broas, pinagong, at napakadami pa. At ngayon, pag-uusapan natin ang Batangas. Ang Batangas ay matatagpuan sa rehiyon ng Calabarzon sa Luzon. Ito din ay isang lugar na may natural na kagandahan, mayamang kultura at tradisyon. Ang Batangas din ay unang nakilala bilang bonbon dahil ito ay pinangalan sa Taal Lake. Una, meron tayong kahanga-hangang Taal Volcano, isang aktibong bulkan na matatagpuan sa Taal Lake. Ang Anilaw ay isang paraiso na puno ng sari-saring marine life. Paborito itong bisitahin ng scuba enthusiasts at snorkelers dahil sa tinatangin nitong ganda. Kilala rin ang Batangas sa kanilang balisong, barong Tagalog, asukal, lambanog, tuba, at barakong kape. Ito ay isang lokal na paborito na madalas matagpuan sa mga tradisyonal na tindahan ng kape. Ang tradisyonal na kasuotan ng mga kalalakihan sa Batangas ay ang barong Tagalog. Ito ay isang eleganteng formal na kasuotan na karaniwang isinusuot sa mga espesyal na okasyon. Sa mga kababaihan naman, meron naman silang terno, isang eleganteng kasuotan na butterfly sleeve blouse at mahabang palda. Ito ay sagisag ng kahinhinan at kagandahan. At dito nagtatapos ang infomercial ng aming grupo. Maraming salamat sa pakikinig. Sana kayo ay may natutunan sa Region 4A at paalam!
Okay, ilang beses ko na inulit tong video na to pero nagkakamali ako sa sinasabi ko, okay? So, ulitin ko na lang. Pagkatapos ng Rizal, pagkatapos ng Rizal, everything before that is video background. Kapag sinabi ko yung after ng Rizal, dito din nagmula ang salitang masungki. Doon na ako magpapakita, okay? Okay. Ang Antipolo ay kilala sa kanilang suman at kasoy. Samantalang ang Agono ay... Ang Cavite ay matatagpuan katimagang paypayan ng Look ng Maynila. Ang mga kilalang tanawan dito ay ang Tagaytay. Ito ay... Paano to? Ngayon, pag-usapan natin, ano nga ba ang Rizal? Ang Rizal ay isang A few moments later. Nuiwan panghanap buhay. Oh my... Ngayon, pag-usapan natin, ano nga ba ang Rizal? A little longer than a few minutes later. Ito ay itinatag. Ngayon, pag-usapan natin, ano nga ba ang Rizal? One eternity later. Right, at iba pa. Yes! Tapos din! So wakas! Thank you! Ngayon, ano nga ba ang Rizal? Few inches later. Oh, crap. Maganda. Alam niyo ba na ang Calabarzon ay pangalawa sa wow. Alam niyo ba na ang kasunod nun ang B. Doon, mga naninirahan. Doon, noong 2020, ang Calabarzon din ay nahati sa dalawang ulitin natin. From the top, make it drop. Don't say the next line. Please, have mercy. 0.1 milyong mga naninirahan doon noong 2020. Uy, ba't nakataas? Ano bang pinaproof ko? Yung pusang may glasses na naka... Man... War is over. Tapos na ako. Bye! Sa lalawigan gaya ng Bicol, Colano at iba pa. Actually, ang Tagalog. Okay. Actually, sa Quezon Tagalog, meron mga words na nababanas or naiinitan dito pero sa most sapid dyan.